I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad that the chill made the bag. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad that the chill made the bag. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad that the chill made the bag. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad that the chill made the bag. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad that the chill made the bag. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad that the chill made the bag. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad that the chill made the bag. The gas in the back of the set, never leave. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo na kung saan po tumutubo yung white oyster mushroom. Sisimulan po natin dito sa PDA. Ito po yung tinatawag nating PDA, yung pong potato dextrose agar. Dito po kumakapit yung tinatawag nating mycelium ng kabute. Dito po sa kinakailangan, makagawa po muna tayo ng tinatawag nating PDA, yung potato dextrose agar. Then, bago po siya, meron na po tayong PDA, saka po siya magiging ganito. Magkakaroon lang po siya. Lalagyan na po siya natin ng mother culture. Yung po tinatawag po natin na tissue. Yung tissue culture na nanggaling sa white oyster mushroom. Ilalagay po natin dito sa loob. Ilalagay po natin dito sa loob yung sinasabi po natin na tissue culture ng kabute. Na gamit po natin yung tinatawag po natin needle. Then ito po ay silyado. At ito po ay meron po siyang goma. Then tanggalin po natin yung goma niya para po malagyan natin ito ng tissue culture ng white oyster mushroom. Ayan na po, meron po siyang bulak sa loob. Then pag yan po yan, iipitin po siya natin dito. Then ilalagay na po natin yung tissue culture ng kabute, yung pinatawag natin na white oyster mushroom, na gamit ang needle sa loob lang po. Make sure na hindi po sasayad yung needle natin dito sa paligid ng bote. Then pagtapos po natin at tapos po natin muli yung ating PDA. Then bibilang po tayo ng 14 to 21 days bago po siya mag-fully ramified. Pagka po siya ay fully ramified na, yung nagawa po nating mother culture ng kabute, dito na po tayo makakagawa. Dito na po tayo makakagawa ng binhi ng kabute para po tayo makapag-produce ng white oyster mushroom. Then 14 to 21 days, magagawa na po natin ito ng binhi ng kabute. Then, ito po yung tatawag po natin na
binhi ng kabute. Ito po. Kinakailangan po fully ramified. Wala po tayo dapat na makikita dito na anumang uri ng kulay. Black mold, green mold, kahit na ano po. Basta po kinakailangan po ito po ay lahat, kulay puti po lahat. Para po masabi po natin na quality yung ating binhi ng kabute. Ang ginagamit po natin dito na materials, ito po yung pwede po tayong gumamit dito ng sorghum o di kaya palay o di kaya yung pong crack pearl, kung ano po yung available po sa inyo. At pagkatapos po, ito na po yung tinatawag po natin na fruiting bag. Ito po ang fruiting bag. Meron po siyang darak, meron po siyang apog, meron po siyang molasses. Bago po siya maging ganitong matawag nating fruiting bag. Ito po talagang kailangan po nating idaan sa tamang proseso para po tayo makagawa ng maayos at makapagpabunga ng quality na white oyster mushroom. Ito po ay hindi pa po siya na-steam. Nakita niyo po, ang laki po ng pagkakaiba dito. Ito po ay fully ramified na at ito po ay hindi pa po. Bali ito po ay binag pa lang po natin para po ito i-steam. Ini-steam po natin ito ng 6 to 8 hours. Papatayin po natin yung kanyang bacteria. Then, palalamigin at saka po natin siya lalagyan ng binhi ng kabute. Ang gagawin po natin dito, bubuksan po natin ito para po masalinan natin ng binhi ng kabute. Tatanggalin po natin yung bulak. May bulak po siya para po siya iwas sa contamination. Ayan, ganyan lang po ang ano yan. Pero ito po ay demo lamang po para po mabigyan ko lang po kayo ng idea kung paano po talaga tumutubo yung white oyster mushroom. Kailangan po dito, meron po tayong lamp. Ngayon, wala lang po tayong lamp dito, pero kailangan po, bago po tayo mag-copy ng ganito, kailangan meron tayong lamp. Gagamitin po natin yung denatured alcohol para po ma-sterilize natin yung ating gagamitin needle at yung uso ng bote bago po natin i-open. Then, sasalinan po natin ito. Ayun. Lagyan po natin gano'n at saka po natin hindi siya tatakpan. Ngayon po, nataniman na po natin ito, nalagyan na po natin ng binhi ng kabute. Bibilang naman po tayo dito ng 30 to 45 days bago po siya maging ganito. I-incubate po natin siya na nakatayo. Saan man po pwede po sa kwarto o sa talagang yung mayroong ventilation na area na siya ay presko. Patayo na po. Kailangan po itong bag na tinaniman natin maging fully ramified hanggang taas, hanggang dito po sa baba. After po nun, 30 to 45 days, may cure na siya na 45 days, saka po siya natin ipapasok sa growing house. Then, lalagyan na po natin siya ng moisture, i-maintain na po natin sa loob ng growing house yung humidity, then yung temperatura. Yun po, kailangan po yung loob po ng ating growing house ay laging basa. Hindi po kailangan po yung mainit at kailangan po yung ating humidity ay nasa 70 to 85% yung ating humidity. Then yung ating po temperatura, kailangan po wag po tayong tataas
ng 80, maintain lang po tayo sa 70 o 75 degree. Ganun po ang ano natin. Ngayon po, after po nun, 1 week lang po, dito po ay magbubunga na. Ready to fruit na po siya, pagka po siya fully ramified. Ngayon po, sana po nabigyan ko po kayo ng konting idea at sana po meron po kayo natutunan sa konting demo ko po dito sa kung paano po ang magpatubo ng white oyster mushroom at kung saan po nanggagaling yung kanyang binhi. Maraming salamat po sa inyong